Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong sagot. Noong nakaraang araw po ay sumagot po ang palasyo, mga tambay. Doon po sa sinabi ng Vice President na napakadali pong aksyonan ang problema po at matutukoy mo na agad ang mga demonyong magnanakaw sa ating bansa, lalo-lalo po sa ginawa po nila sa flood control, mga kabayan. Pero dito, alam naman po natin ang palasyo, lalong-lalo po yung tagapagsalita ng palasyo. At alam din po natin kung gaano kalaki po ang budget ng PCO. Mas malaki pa po ang budget sa Office of the Vice President. Ganyan po sila humingi ng budget, mga kabayan. At siyempre po, at nalaman din po natin sa investigasyon po ni Congressman Marcoleta na ito pong PCO sa pangunguna rin po ng kanilang tagapagsalita na si garbage in, garbage out, ang tawag ng Vice President dyan, ay meron po silang pinasusweldo, mga tambay, para po sila'y bumango at sinatawag na mga attack dog sa social media. Ang tanong, pati po ba ang mainstream media ay nakikinabang din sa pera ng bayan, sa laki ng pondo ng PCO? Nagtatanong na po si Kamanong. Kaya po halos lahat ng balita, pati po sa social media, ay lagi pong pumapabor sa Malacanang umano. Nagtatanong lang po si Kamanong kung nagagamit po ba ng tama ang pondo ng PCO na umaabot po, humigit kumulang ang hinihingi nila ay 950 million, mga kababayan. Naisingit lang po natin yan, mga kababayan. Ito po ang issue na sasagutin natin. Sinagot ng Malacanang ang pasaring ni Vice President Sara Duterte na kaya umanong tapusin sa isang araw ang investigasyon sa flood control projects. Kamakailan, sinabi ni Vice Presidente na madali lang naman anyang matukoy ni PBBM ang mga sangkot sa anomalya kung gugustuhin talaga nitong may managot na opisyal. Binalikan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang hinarap na issue noon ng ama ni Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 nilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. Kung hindi po ba Bopols ito noong panahon po ng 2020 hanggang 2022, may pandemic po yun, mga bayan. Busy po ang mga Pilipino at naka-lockdown po tayo noon. Hindi po ba Bopols ito? Pati nga siya noon Pati po siya. Baka po siya hindi lumalabas ng bahay noon. Pagtuntong po ng 2020, year 2020, di ba? Pandemya. Hindi po ba hanggang mahigit 2020 na 2022? Mahigit 2 taon po ang pandemic, ang COVID-19. Di ba? Yung po ba'y maasikaso ng dating Pangulong Duterte kung may pandemya ang ating bansa? Di po ba nakatutok ang ating bansa sa paglunas at proteksyon nating mga Pilipino sa pandemic sa COVID-19? Hindi po ba nagpapakabobot, nagpapakatanga lang umano? Maway, ngayon mo ilalabas yan. Pero nakita mo ba yung nangyari sa bansa kahit may pandemya tayo na mahigit 2 taon? Magmula po noong 2020 hanggang 2022, may pandemya tayo, COVID-19. Walang lumalabas sa ating lockdown. Naka-lockdown tayo. Sa kabila ng tayo lockdown, buong Pilipinas, merong binibigay na suporta ang ating bansa. Binibigyan tayo para hindi tayo mamatay sa gutom. Mamamatay na tayo sa sakit. Mamamatay pa tayo sa gutom kung hindi tayo sinuportahan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Ngayon, wala nga tayong pandemya. Pinapatay na tayo sa gutom at pinapatay pa tayo sa baha. Hindi po ba? Katarantaduhan yan. Kaya, mga kabayan, ano tingin niya nung panahon ng 2020? Sige nga, kahit presidente ka at spokesperson ka noon,
Tututukan mo ba investigasyon sa Kamara at Senado yan? Sige nga. Hirap nga ang panahon mag-session. Ano po session ng mga panahon na yon? Di ba Zoom? Walang pumapasok sa opisina. Sa Kongreso at Senado. Wala. Paano mo tututukan ang investigasyon dyan? Kung hindi ka pala hindot. Hindot ka pala eh. Umano. Ang tutukan mo, yung sinasabi ni dating Pangulong, ni Vice President Sara, napakadaling pangalanan yan. Kung walang pandemya noong mga panahon na yon, ipinangalanan na yan. Lahat. Baka nakulong pa yan. Lahat. Kung talagang yan ay palpak. Hindi po ba? Kung palpak talaga yan. Kasi pati kapulisan noon, pati kasundaluhan, hirap na hirap pong mag-function para arestuhin ka. Dahil nga may pandemya. Hindi po ba? Hindi ba? Hindot ito eh. Nakakaano lang po. Ganyan po. Ganyan po. Pagka malaki po ang budget ng isang opisina. Ang trabaho po ng kanilang budget na hindi po bababa sa 900 million yata umano, ay ganyan po. Puro po itwist ang issue ng corruption nila. Hindi nyo po ba napansin? Totoo po ang sinasabi ng Vice President. Ngayon po ay walang pandemic. Malayang mag-imbestiga ang Pilipino. At ang mga dapat mag-imbestiga, pati ang Senado. Huwag na po tayong umasa sa Kongreso dahil nandiyan po ang pinakamalaking issue ng korupsyon. Hindi po ba? Lumipad na nga yung isa eh. Nagkasakit bigla sa Amerika. Hindi mo ba sasabihin yun? Na ang isang Saldico ay lumipad nang hindi pa nagpaalam yata sa Kongreso, biglang lumipad. Nagkasakit. At hindi mo rin ba babanggitin na biglang laki ang salin ng isang speaker na ang kanyang 200 million nung siya ay umupo bilang speaker, ngayon ay lumolobo na sa 3 billion, mga kabayan. Mahigit 3 billion. Salin pa lang yan. Wala pa ang pera niya sa mga Bolt umano. Hindi po ba? Totoo po ang Vice President. Sila po, hirap na hirap magpangalan. Hindi ba? Mahirap silang pangalanan ang involved sa malaking korupsyon na ginastusan po nila ng 3 taon, flood control pa lang na trilyon, mahigit trilyon ang ginastos po nila riyan. Ano po ang nahita ng taong bayan, mga kabayan? Sige nga, wala tayong pandemya. Walang COVID-19 pandemic. Wala. Pero ano po ang ginawa nilang proyekto nila, mga kabayan? Pero saan po nila dinadala? Sa mga Duterte. Paano po yung pera namin na 3 taon na kinuha nyo sa aming buwis? Saan nyo po dinala? Saan? Sino ang nakinabang? Kaninong mga Bolt na punta? Ayon kay Mayor Magalong. Bakit hindi nyo pangalanan? Di po ba? Napakadaling pangalanan ayon sa Vice President kasi kung siya ang presidente at ganyan ang ginawa ng Kongreso, kayang-kayang pangalanan lahat ng Vice President yan. Lahat dahil alam niya kung sino ang kumukontrol ng pera ng taong bayan. Di po ba? Lumalabas na po ngayon ang issue na kumukontrol. Bakit hindi mapangalanan? Takot? Bakit? Dahil involved? Dahil kasabwat umano? Kaya? Hindi po ba? Hindi po ba ay nagtataka? Ilang buwan na po ayaw maglabas ng pangalan ng listahan ng mga politiko. Puro nasaan? Sila nakatutok, mga kabayan. Contractors. Yung mga galamay pa lang. Ayaw nilang tukuyin ang mga ulo, mga kabayan. Nandun pa lang sila sa baba. Napakadaling pangalanan. Yung mga congressman na involved ang kanilang mga distrito sa mga ghost project. Di po ba? Meron pong district dyan. Meron pong mga representative po ng district. Wala po bang pangalan niya mga congressman na yan? Sige nga.
Claire Castro? Wala. Katulad sa Bulacan na sinasabi nyo napakaraming ghost project at sinasabi ng Pangulo na isang damukal at doon napunta at naubos ang pera. Bakit ayaw nyo pangalanan yung mga congressman sa mga distrito na isang damukal ang ghost project sa panunungkulan ninyo? Sige nga. Wala. Walang pinapangalanan na mga congressman. Di ba? Mga congressman sa Bisaya, mga congressman sa Bicol, sa Cebu. Ang tangi pong tinututukan ay mga Duterte. Dahil tututukan nila ang flood control ng mga Duterte. Unbelievable! Mga kabayan, imposible. Iyan nga eh. Makita nyo po, investigasyon pa lang sa Kongreso, meron na pong lumipad, umalis ng bansa, nagkasakit sa Amerika. Paano pa po? Kung ang Pangulo ay si BP Sara, mauubos po lahat yan. Pangulo pa po si BBM lumipad na yung isa Bigla nagkasakit sa Amerika di lalo na po kung Pangulo pa si BP Sara. Baka po lahat sila'y lumipad na, mawala na ng Pilipinas sa mga yan. At lalo-lalo po yung PCO. Baka maimbestigahan din po yan. Dahil kilaki-laki po na hinihinging budget po yan. Mga kababayan, naiimbestigahan po yan. Dahil yan po'y pinasabog po ng isang congressman na si Congressman Marcoleta ng House. Dahil po panahon po ng budgeting. Bakit daw po ang lalaki ng budget ng PCO? Malaki pa sa budget ng Vice President na tumutulong ng napakalaking tulong, lalong-lalo po sa mga sakuna ng ating bansa. Nahandyan po ang kanyang truck na binibigay na ayuda at mga programa po ng Vice President. At meron pa po siyang offices. Meron po siyang Office of the Vice President, satellite offices sa buong bansa. Samantalang ang PCO, nahandyan lang po sa Malacanang. Nagsasabit, nagre-release lang ng mga achievement daw ng Malacanang. Pero ang nakikita nating release, karamihan po ay pamumulitika sa mga Duterte. Pero ang laki po ng budget niyan. Mga kababayan, di po ba tayo nagtataka? Yung Vice President na ang kanyang budget ay naitutulong sa mga Pilipino. Samantalang ang PCO, ang laki ng budget para lang mamulitika. Mga kababayan, kaya pala nagagandahan ng mga suot nila. Mga kabayan, yan po ang dapat masilip. Kung nasisilip po ang korupsyon ng Kongreso, dapat din pong masilip ang korupsyon ng PCO. Na totoo po bang nagbabayad dyan? May pa-load pa at monthly allowance o sweldo na hindi bababa raw po sa 7,000. Paano pa yung media umano? Paano pa yung mga kilalang vlogger umano? Mas malaki kaya ang budget niyan dahil patuloy na pamumulitika at pagpapabango sa administrasyon ngayon? Mga kababayan, napakasarap pong imbestigahan ng pamahalaan ngayon dahil puro halos lahat umano ay may anomalya. Hindi po ba mga kababayan? Kaya dito po sa ginagawa po ng palasyo, lalo-lalo po na ang tagapagsalita na garbage in, garbage out, nasa kanila po ang hot seat, wala po sa pamilya Duterte. At wala po sa Vice President. Wala pong sasagutin malalaking issue ang Vice President. Limitado lang po ang kanyang pondo at limitado lang po ang kanyang kapangyarihan. Ang napakarami pong issue na dapat imbestigahan, lalo sa korupsyon, ay ang pamahalaan po ng binagoong Pilipinas. Sila po ang makapangyarihan. Siya po ang commander-in-chief. At kung darating din po kasi ang panahon na wala pong immunity, ang Pangulo ay isang damukal din pong investigasyon ang mangyayari po sa kanya. Mga kababayan, marami rin pong investigasyon na sasagutin ng Pangulo. Mga kababayan, napakarami. Lalong-lalo po yung 2025 national budget na pinirmahan niya. Ano pa po, yung paglipat ng pera sa PhilHealth na 90 billion
na ilipat na raw po nila ang mahigit 60 billion. Sasagutin din po nila yung issue na yan. Tax, hindi po tax money yan. Yan po'y contribute. Contribute po yan. Parang insurance po natin yan kung tayo magkakasakit. Pero kinuha po nila, umano. Hindi po ba? At nahandyan din po ang issue ng Maharlika Investment Fund. Hindi po ba? At ano pa? Ang ginto raw sa Central Bank. At napakarami pang issue sa GSIS, SSS, PDIC, at isang damukal pa na mapakaraming issue na sasagutin. Lalong-lalo po sa issue ng korupsyon ng 3 taon na siya ang Commander-in-Chief at siya ang pumipirma ng budget, mga kababayan. Marami po yan. Kaya nga yung sinasabi nga po natin, kung may umaalis na po ngayon sa bansa dahil ayaw maimbestigahan, di hamak! Lalong mauubos ang mga demonyong magnanakaw sa ating bansa pag po ang Vice President na po ang mananalo at uupong presidente ng bansa. Mauubos po lahat yan, mga kabayan. At yan po ay magiging parang si Andy Bautista. Magmamigrate po yan kung saan po sila merong mga mansyon, bahay, at kung saan po nahandun ang malalaki nilang mga bank account sa ibang bansa. Mamumuhay na po sila ron na parang buhay hari dahil sa dami po ng pera na mga pinagnanakaw nila umano sa taong bayan. At dapat din pong masilip ang mga salin yan. Lalong-lalo po, ito pong tagapagsalita po ngayon, gaano kaya ang iniyaman yan? Magmula po naging spokesperson po yan, naging Yusek. Gaano na kaya ang niyayaman ng isang attorney Claire Castro magmula po siya nung maging Yusek? Katulad din kaya ng flood control? Meron din kaya siyang ghost project na biglang lumaki ang kayamanan? Mga kabayan, nagtatanong na po si Kamanong. Bigla po kasing nagbago ang kanyang estilo at pamumuhay yata umano. Nagtatanong lang po. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Baka kasama rin po siya sa sinasabing naanggihan ng napakalaking pabor galing sa pera ng taong bayan. Kasi kinu-question din po natin at tayo po yung nagtatanong, bakit napakalaki ng budget ng PCO at ang kanilang hinihingi pa ngayon? Mas lalo pang lumaki ang hinihingi nila ngayon. Mga kabayan, kulang 1 bilyon ang hinihingi nilang budget. At ano ang trabaho nila? Ikumpara mo sa trabaho ng Vice President. Di ba? Nakapagtataka, no? Ang Vice President, napakaraming trabaho. Pera, tinutulong, proyekto. PCO, tagapagsalita. Mas malaki pa pondo na hinihingi sa Vice President. Unbelievable. Only in the Philippines. Ganyan po katindi. Mag-budget ang binagoong ang Pilipinas. Grabe, no? Ay, nakakalula ang pera pala nila. Kaya pala napakasarap ng biyahe at bakasyon ng mga tauhan ng PCO. Lalong-lalo siguro ang isang Yusek, mga kababayan. Kaya nga sabi po ni Congressman Marcolete, kailangan pong masilip din ang gastos nila sa kanilang mga travel expenses ang PCO. Hindi po ba? At kailangan din masilip ang mga binabayaran nila, mga kababayan. Hindi po ba? Pero kailangan pong dalhin at patayin ang issue ng korupsyon nila. Kailangan pong dalhin sa mga Duterte. At kailangan pong dalhin sa flood control ng mga Duterte. Kaya lang po, ang ipinakikita pong issue, kung kailan pa po, mayroong pandemya. Panahon po ng pandemic, ay gusto pong mag-imbestiga ang dating Pangulong Duterte. Kung kailan pa po may pandemya. Unbelievable. Ang sagutin nyo, yung sagutin nyo ngayon. Kasi wala pang nakikita ang mga Pilipino na build better more. Wala. Hindi katulad kay dating Pangulong Duterte. Pati mabahong ilog sa Metro Manila. Pati dagat na ginawang tayan na linis sa Metro Manila. Samantalang kayo, ang nililinis nyo ay puro pera ng taong bayan ang nalilinis ninyo. Samantalang si dating Pangulong Duterte, mababahong ilog, mababahong dagat, nalinis. Pero kayo, pera ng taong bayan ang gusto nyong limasin at linisin umano. Unbelievable.
Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagsusubscribe po natin, mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyo, kina Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina, RK, Team 888, Wills Bubbles, 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Soli DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisug, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chikchiyoko, si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po. At yung panalangin at dasal po natin mga kabayan, wag po natin kalimutan na isama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, lalo po sa kanyang mga paggawa ay maingatan po siya, mailayo po sa kapahamakan. At ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte na siya po ay maingatan na lalo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makauwi na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. Sa muli po mga tambay, tayo rin po ay mag-ingat at magdasal. Paalam, ingat po. Bye-bye.